Magandang hapon po sa inyong lahat. Magbabahagi lang po ako sa inyo ng kadakilaan at kabutihan ng pag-ibig at salita ng Diyos. Sabi po niya, ang kanyang salita ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinman tabak na magkabilay talim. Tumatago sa kaloob-looban ng kaluluwa, ng espiritu, at nakakaalam sa mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Walang maikukubli sa Diyos, lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya ang lahat ng tao ay magbibigay sulit. Pero bago po ako magpatuloy, papanalangin ko muna po na ang Diyos ay pumunta sa ating kalagitnaan upang pagpalain po ang bawat puso't kaisipan. Ama namin banal, dakilang Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat po ng marami sa oras na ito, sa bawat buhay na naririto, mga pasaherong sumasakay, pasaherong bumababa, lalo na po ang driver at ang konduktor. Ikaw po ang nakakatalasta sa kanilang mga sitwasyon o kalagayan, mga karanasan. Kaya po ikaw ang magiging katugunan ng kanilang mga buhay mula sa physical, mental, emotional, moral, yung kanilang relationship, social, ang kanilang mga financial needs at material needs, at higit sa lahat ang kanilang spiritual needs. Pagpalain niyo po ang bawat isa, madama nila ang iyong banal na presensya, gumagawa, kumikilo sa bawat isa, nagbibigay ng iyong maningning na liwanag ng kaisipan, na madama nila ang katotohanan na magbibigay kalayaan sa bawat isa. Salamat po aming Ama, sa kataas-taas ang pangalan ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Narinig nyo na po yung salitang gospel. Yan pong gospel na yan, may 4 pong mahalagang kasaysayan ang nakapaloob dyan. At yan naman po talagang alam nyo. Ang gospel po ay ito, si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, si Kristo ay muling nabuhay, at si Kristo ay muling magbabalik. Yan po ang tinatawag na gospel. Wala na pong ibang gospel, wala na pong ibang kaligtasan para sa ating mga tao, sa ating mga espiritu kapag tayo ay dumating sa hangganan, liban sa gospel na isinaganap, isinakatuparan ni Kristo Jesus. Ngayon, narinig nyo na rin po yung salitang born again o pagkasilang muli. Hindi po yan isang relihiyon. Yan pong salitang pagsilang na muli ay hindi po sa tao o sa bibig ng tao nagmula. Yan po ay nagmula sa bibig ng Panginoong Jesus. Sabi niya po sa John 3, mula verse 3 hanggang verse 8, maliban, maisilang ka muli sa tubig at espiritu, hindi mo makikita, hindi mo mapapasok ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kaya sinabi ng Panginoon na kailangan ang tao ay maisilang muli dahil ang tao ay may patay na espiritu sa loob ng kanyang katawan. Kaya mahalaga po iyon na mabatid at maunawaan ng bawat isa kung ano ang tinatawag na pagkasilang na muli. Wala pong kaibahan yan kung ikaw ay may bahay, ang pangalan mo ay Diana, si Diana nakatira sa loob ng bahay, pero hindi ikaw yung bahay. Yan po ang kalagayan ng tao. Yung pong mga katawan natin, tirahan po yan ng ating mga espiritu. Pero ang tanong, bakit sinabi ng Panginoon, kailangan kang maisilang muli? Dahil sabi po ng Efeso chapter 2, verse 1 and 5, patay. Patay ang espiritu ng tao sa gawain ng kasalanan at pagsuway. Kaya po pala sabi ng Panginoon, kailangan maisilang ka muli. Hindi po niya sinabi yan nang walang kabuluhan. Alam ng Diyos na buhay na ang espiritu ng tao ay patay dahil sa gawain ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala, walang nakaabot isa man sa panuntunan at pamantayan ng Diyos. At ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, physical death. Dadaan at dadaan ang bawat isa sa atin doon sa tinatawag na physical death. Kaya po tayo namamatay, yan po ay dulot na kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva. Kaya po nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina, tayo po ay meron na pong tinatawag na original sin. At yan pong kasalanan na yan, para po yan ay masupil, kailangan po ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya mahalaga po, magsaliksik po kayo sa Biblia upang mabatid ninyo kung ano ang naririnig nyong katuruan. Kasi kapag hindi nyo po kilala yung Diyos na dapat nyong makilala, mabibigo po ang isang tao, darating siya sa hangganan na yung kanyang pag-asa, hindi na po siya makakabalik pagka napunta na siya doon
sa lugar na hindi niya dapat mapuntahan. Sabi po ng Panginoong Hesus, ang impyerno daw po ay may pintuan para pumasok ang isang tao o ang kanyang espiritu. Ngunit, wala na pong pintuan para makalabas pa roon ang isang espiritong nahatulan na. Kaya po saliksikin nyo, marami kayong inaral na libro, marami kayong inaral na kung ano-anong trainings para sa inyong mga trabaho. Pero kumusta naman po yung Diyos na kinikilala nyo? Nagawa nyo po bang saliksikin ang salita ng Diyos upang siya inyong makilala? Mahalaga po makilala nyo yung pananampalataya na inyong sinasampalatayanan dahil lang nakatalaga po dito yung tinatawag na eternity o eternal life. Kapag ka po tayo dumating sa hangganan, hindi na po natin magagawa pang bumalik para ituwid ang dapat ituwid. Sabi ng Panginoong Hesus, ngayon na ang panahon, kapag narinig mo ang kanyang tinig, huwag nang magmamatigas ang puso. Sabi din po niya sa aklat ng John 5, darating ang panahon, sabi ng Panginoong Hesus, maririnig ng mga taong patay ang espiritu ang kanyang tinig at ang makikinig sa kanyang tinig, magkakaroon ng buhay ang kanilang espiritu. Kaya po kailangan maisilang muli ang tao. Ngayon, anong kalagayan ng taong may patay na espiritu? Sila po ang mga taong mapagmataas, mapagmalaki. Sila yung mga taong sinungaling, mapaggawa ng usap, maninira, mga mapagkunwari, yung mga taong punong-puno ng pait, hinanakit, galit, sama ng loob, bata pa nung maranasan niya, matanda na hindi pa siya makarecover. Hanggang sa ngayon, may mga taong ganun. Yan po ay isang uri ng idolatry. Kasi matulog siya, magising siya, at maaalala niya, nagagalit siya at naaalala niya ang nakaraan. Pwede naman niyang tigilan na ang pagpapahirap sa kanyang sarili at piliin niya ang magpakabuti. Magpapatawad nga lang siya para siya ay maging masaya at maging maligaya. Yan po ang napakahalaga na dapat gawin ng isang tao upang siya ay magkaroon ng kalayaan. Katotohanan ang nagbibigay ng kalayaan. Kaya po kilalanin niyo po ang Diyos na ninanasa nating makilala hanggang sa kawalang hanggan ng ating mga buhay. Ngayon, ano naman ang pananampalataya? Saan galing ang pananampalataya? Sino ang pananampalataya? Bakit mahalaga ang pananampalataya? Ang pananampalataya po kapanatagan sa mga bagay na ating hinihintay, katiyakan sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Kaya po, bawat isa sa atin, may pananampalataya. Pwede natin sabing, mabait naman ako siguro, pagka namatay ako, ang langit naman bukas, makakaligtas ako. Pero, ang Diyos po, meron siyang panuntunan, meron po siyang patakaran para sa mga tao na makakapasok sa kanyang kaharian. At yun po yung ating paghandaan. Ang pananampalataya po kasi, walang kaibahan niya sa isang magsasaka. Nagtatanim siya ng binhi, yung binhi ay didiligan niya, lalago, pero hindi niya alam kung paano lumalago. Magkakaroon ng bunga, may pananampalataya at pag-asa siya na siya ay aani. Yan po ang pananampalataya. Yan po ang ating kailangan gawin sa ating Diyos. Kailangan po yung binhi, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi niya, kayo ay isisilang sa pamamagitan ng binhing hindi nasisira at hindi nabubulok upang magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya po sabi, ifo-focus natin ang ating pananampalataya paningin kay Kristo Jesus na siyang gumagawa, lumilikha ng kanyang sarili sa kaloob-looban ng ating mga buhay upang tayo ay kanyang maging tirahan, sisidlan, tahanan at magkaroon po ng direksyon ng buhay ng isang tao. Ang tao po na naisilang muli o naging tirahan ng banal na espiritu, nagkakaroon po ng tinatawag na transformation, nagkakaroon ng pagbabago. Kasi po, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Walang maaaring bumago sa iyo liban kay Kristo at sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil ang kanyang salita ay buhay, humihinga, tumitibok, pumipintig doon sa kaloob-looban ng buhay ng isang tao. Ngayon, paano darating ang pananampalataya? Ang pananampalataya po darating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig sa salita ni Kristo. Wala pong ibang salita tayong dapat mapakinggan liban sa salita ni Kristo na sabi nga niya, siya ang daan, siya ang buhay at siya ang katotohanan. At bakit naman po mahalaga ang pananampalataya? Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin magagawang pasayahin ang Diyos sa ating mga buhay. Yan pong pananampalataya na yan,
ginanap niya po yung hinihinging katubusan, kabayaran. Ang kautusan, wala tayong nasunod, isa man doon sa 10. Lahat tayo dumaan sa pagpatay. Pwede mo sabihin, wala akong pinatay na tao. Ngunit kapag nagagalit ka na, minumura mo na ang isang tao, nilalait, at pinagsasalita ng lahat ng uring masasakit na salita, sa mata ng Diyos, pinapatay mo na yan. At yung pagpatay na yan ay isang malaking kasalanan sa kanyang harapan. Ngunit kung ang espiritu mo ay nabuhay, hindi mo na magagawa ang ganyan dahil magkakaroon ka nga ng pagbabago, magkakaroon ka naman ng natakot sa Diyos. Yan pong ginawa ng Diyos doon sa cross, siya ay nabuhay bilang isang tao, 33 taong nanirahan sa daigdig. Ginanap ang kautusan na ang bisa nito at mga tuntunin, pinawalang bisa na niya dahil wala po tayong kakayanan upang yan ay ating sundin at gawin. Kaya po nung siya ay napako na sa krus ng Kalbaryo, ang ginawa niya po, isinama niya ng napako sa krus ang mga bisa at tuntunin ng kautusan upang tayo ay magkaroon ng kalayaan at hindi na tayo maparusahan. Ngayon po ang ginawa ng Panginoong Hesus, nung siya ay nakapako, ang dugo niya umagos, nabuhos hanggang sa ito ay maubos. At bago nalagot ang kanyang hininga, sabi niya, it is finished. Natapos na niya po sa pamamagitan ng kanyang katawan ang katubusan hinihingi para sa ating mga kasalanan. 3 araw, 3 gabi siyang nakalibing sa isang kuweba. Ngunit sa loob ng 3 araw at 3 gabi, saan nagpunta ang kanyang espiritu? Sabi po ng unang Pedro chapter 3 verse 18 and 19, si Kristo daw po'y bumaba sa kalaliman ng impyerno, kung paanong nagtiis siya ng hirap at sakit at kirot doon sa krus ng Kalbaryo nang siya ipako. Doon po sa impyerno, yung kanyang espiritu, nagtiis din po ng 3 araw at 3 gabi. At pagkatapos po noon, sinabi niya, nagtagumpay siya dahil siya muling nabuhay. Nabawi niya na po, sabi ng Revelation 1:18, ang susi ng impyerno, nasa kanya na ang susi ng kamatayan, kaya lahat na sasampalataya sa kanya, sabi sa Romans 8:1, wala nang kahatulan. Siya ay ginawa na ring bago. The old has gone, the new has come, kaya nagkakaroon po ng tinatawag na transformation o pagbabago ang isang taong naisilang muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ni Kristo Jesus. Yan po ang kahalagahan ng pananampalataya. Yan po ang kahalagahan ng gospel. Walang gospel, walang pananampalataya, walang tagatubos sa ginawang kasalanan. Ang ginawa po ng Panginoong Jesus, yung pong ating kadiliman ng kaisipan, tayo po ay kanya nang pinalaya dyan, inalis niya po tayo sa kaharian ng kadiliman, dinala niya tayo doon sa kaharian ng kaliwanagan. Kaya ang sasampalataya sa kanya, hindi na siya mahatulan. Mula doon sa kalagayan ng kamatayan, inilipat niya na tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya meron na po tayong pananampalataya, pag dumating tayo sa hangganan, tayo ay aani ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya po ngayon, ulitin ko, yung kanyang transaksyon, dito lang sa lupa. Pag namatay na po ang bawat isa sa atin, tapos na ang kanyang transaksyon dahil ang pinaglalabanan ang espiritu na nasa loob ng ating mga katawan. Ako po, walang kakayanan na ikaw ay baguhin. Maski ako nagsasalita ngayon, hindi ko po kayang baguhin ka, patanggapin o isilang muli. Ngunit si Kristo Jesus, kayang-kaya kanyang baguhin, kaya kanyang isilang muli, kaya kanyang dalhin sa liwanag ng kanyang kaisipan dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Kaya po, kung nais mo po, pwede kitang gabayan sa isang panalangin, pero ikaw po ang magbubukas ng puso mo sa Kanya. Kayong dalawa lang ng Diyos ang nagkakaalaman kung yung puso't isipan mo sa oras na ito nakabukas sa Kanya. Dahil ang nakakakita lang naman po niyan ay siya, hindi po kita nakikita. Kaya kung may desisyon ka ngayon, yan na po ang magiging destinasyon mo. Napakaganda po kung ang puso mo, ang isipan mo, bubuksan mo ngayon sa Kanya upang ikaw ay Kanyang gawing tirahan, tahanan at pahingahan at sisidlan ng Kanyang walang hanggang buhay. Sunod ka lang po sa akin sa panalangin dahil sabi po niya sa aklat ng Lucas 11:13, kayo, bagamat kayo'y masasama, marunong kayong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit ang magbibigay ng Kanyang banal na espiritu sa mga humihingi nito sa Kanya? Maliwanag po
sabi ng Panginoong Jesus, ikaw mismo ang hihingi ng banal na espiritu upang ikaw ay gawin niyang tirahan, tahanan, pahingahan at sisidlan ng kanyang walang hanggang buhay. Kapag naisanib ang banal na espiritu sa espiritong patay ng tao, ito ay magkakaroon ng buhay. Hihinga, titibok, pipintig ang kanyang kaugnayan sa Diyos na buhay, at dahil doon, maraming pagbabago ang magaganap sa kanya. Magkakaroon na siya ng banal na takot, at higit sa lahat, mayroon na siyang gabay, patnubay, direksyon, at tagasaway kung siya ay napapaliko. Manalangin po tayo. Sunod ka lang po. Wala pong pilitan, hindi po namimilit ang Diyos. Sunod ka lang po sa panalangin, kayo lang ng Diyos ang nagkakaalaman yan. Ama naming banal, Diyos na buhay, Diyos na mapagmahal, at Diyos na mahabagin. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, kung saan ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, at ikaw ay muling nabuhay dahil ikaw ay binuhay ng Diyos. Nasa akin pagsampalataya sa iyo ngayon, kapag dumating ako sa hangganan, ako ay may buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pagmamahal at pag-ibig mo sa akin. Isama mo rin po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Kinikilala ko po na ako'y makasalanan at nangangailangan ng katubusan. Hugasan mo po ako at linisin ng iyong banal, buhay at dalisay na dugo na nabuhos ng krus ng Kalbaryo upang ako ay maging malinis at makita mo po si Kristo Jesus sa loob ng aking buhay. Na sa bawat sandali, maging sa aking pananalangin ngayon, ang nakikita mo na ay si Kristo Jesus at hindi na ako. Salamat po, patawarin mo po ako sa nagawa kong kasalanan laban sa aking kapwa, pamilya, kamag-anak, asawa, kapatid, kaibigan, anak, sa lahat ng tao na nagawan ko ng kasamaan, patawarin mo po ako, maging sa mga kapitbahay ko, kasama sa trabaho, mga kaeskwela, sa lahat-lahat, patawad po Ama, pinagsisisihan ko po ang lahat ng kasamaan na yan at itinatakwil ko sa aking buhay. Ngayon po, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Ako po ay iyong pasukin, gawin mo po akong iyong kaharian, tahanan ng iyong walang hanggang banal na espiritu. Ako po ay iyong turuan, gabayan, at patuloy po na ako po ay magkaroon ng kaalaman at pagkakilala pa sa iyo. Pagkalooban mo po ako ng iyong karunungan, kaalaman at kaunawaan upang mabatid ko ang iyong layunin sa hiram na buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat po. Mula ngayon, aking ipinapahayag, ikaw na ang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Naghahari sa akin, dinadala ako sa tamang daan tungo sa iyong layunin na nabubuhay sa katotohanan ng iyong mga salita. Kilalanin mo po ako at pagpalain mula ngayon hanggang sa walang hanggan ng aking buhay. Angkinin niyo po lahat ng kapurihan, karangal at kaluwalhatian at pagsamba sa kataas-taasang pangalan ni Kristo Jesus, sa pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. Pagpalain po kayong lahat, tandaan niyo po yung ginawa niyo ay pagsusuko ng buhay kay Kristo. Hindi po naman talaga siya isang beses lamang na pagbabago. Araw-araw po yan ay may pagbabagong ginaganap. Starbucks, magkano? Punta ka lang po sa Biblia o salita ng Diyos. Kilalanin mo yung Diyos na makakasama mo sa habang panahon. Dahil yan pong ating pong ginawa ay pang walang hanggan. Eternity po ang nakataya dyan. Kaya siguruhin mo po na kapag dumating ka sa hangganan, mayroong Diyos na sa iyo ay kakalinga. At yan po lang ang maibahagi ko sa iyo. Tinanggap ko rin po yan ng libre, kaya ibinibigay ko po ng libre. Wala po akong hihingi sa inyo kahit 5. Ang nais ko po, mapagpala kayong lahat, pati ang mga pamilya nyo, gabayan kayo, samahan at pagpalain. Magtatapos ako sa panalangin para sa bawat isa. Ama naming banal dakilang Diyos na mapagpala at mapagmahal, ikaw ang nakakasaliksik sa bawat puso at kaisipan.